Walang nang ahas na banggitin ang pangalan ng babaeng ito, dahil lahat ng nag-iimbestiga sa kanya ay laging namamatay ng misteryoso. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang dalagang nagngangalang Ashley na nakikipag-video call sa kanyang matalik na kaibigan. Sa kanilang pag-uusap, napag-usapan nila ang isang mahiwagang bahay na matatagpuan sa isang maliit na bayan na tinatawag na Ashland Falls. Sa una, tila normal lang ang lahat, ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang may narinig si Ashley na kumakatok mula sa labas ng pinto ng kanyang kwarto. Sa lakas ng iyong, sabi ko pasok ka. Pagbukas niya ng pinto, walang nakatayo sa harap ng kanyang kwarto. Sa pag-aakalang ang kanyang nakababatang kapatid lang ang nagtatangkang mangbiro sa kanya, nagsimulang maglakad-lakad si Ashley sa loob ng bahay para hanapin sila. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Ashley, isang misteryosong figure ang tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa sala sa buong oras. Matapos masigurong walang tao sa bahay, bumalik si Ashley sa kanyang kwarto na may halong pagtataka. Ngunit nang isasara na niya ang pinto, biglang may kumatok muli, na agad niyang ikinatakot. Ang kwento ay tungkol sa isang mag-asawang nagngangalang Chuck at Maria, na naghahanap ng bagong bahay sa tulong ng isang ahente ng real estate na nagngangalang Bonnie. Inalok sila ni Bonnie ng isang lumang bahay sa Ashland Falls na nakakagulat na mura, kahit na mas malaki ito kaysa sa dating bahay na kanilang tiningnan. Agad na naghinala si Chuck, dahil ayon sa kanya, walang saysay na ibenta ang isang bahay na ganito kalaki sa napakababang presyo. Ipinaliwanag ni Bonnie na ang bahay ay halos 3 taon nang nasa merkado, kaya gusto itong ibenta agad ng may-ari. Nagsimulang makaramdam ng interes sina Chuck at Maria sa ari-arian, lalo na dahil maluwag ang bahay at mukhang komportable. Gayunpaman, biglang nagbago ang kapaligiran nang dumating ang nakababatang kapatid ni Chuck na si Isabel at unang nakita ang bahay. Hindi tulad ni Chuck at Maria, na mukhang nasa sabik, agad na tila hindi komportable si Isabel pagpasok niya sa bahay. Ipinaliwanag ni Chuck na may sapat na espasyo ang bahay na perpekto para sa likhang sining ni Isabel, ngunit mukhang hindi pa rin mapakali si Isabel, na parang may masamang kutob siya tungkol sa lugar. Pagkatapos nilang opisyal na lumipat, nagsimulang tumuon ang kwento sa pananaw ni Chuck noong mga unang araw nilang paninirahan doon. Hindi nagtagal at napagtanto ni Chuck na maraming kakaibang problema sa loob ng bahay. Habang umuulan, natuklasan niya na halos lahat ng bahagi ng bubong ay tumutulo. Dahil sa galit dahil inakala niyang naloko sila, agad na tinawagan ni Chuck si Bonnie habang pinapadala rito ang mga litrato ng mga tagas bilang patunay. Pagkatapos noon, pumasok siya sa studio ni Maria kung saan nagdidisenyo ito ng mga damit habang nagli-livestream. Sa loob ng silid, napansin ni Chuck ang isang matandang mannequin na nagngangalang Martha, na nakatayo sa sulok na may nakakatakot na anyo. Malinaw na ayaw ni Chuck sa mannequin, ngunit ipinaliwanag ni Maria na si Martha ay isang bagay na itinago niya mula pa noong una niyang studio sa New York, kaya hindi niya matanggap na itapon ito. Gayunpaman, paglabas ni Chuck ng silid at pagsasara ng pinto, tila bahagyang gumalaw ng kusa ang mannequin nang walang nakakapansin. Di nagtagal, lumabas si Chuck para mas maingat na siyasatin ang bubong, ngunit sa halip, nakasalubong niya ang kanyang kapitbahay na nagngangalang Larry. Isiniwalat ni Larry na ang dating may-ari ng bahay ay nagpakamatay sa loob ng ari-arian. Nabigla si Chuck dahil hindi naman nabanggit ni Bonnie ang tungkol doon noon. Bumalik si Chuck sa loob at tiningnan ang mga litratong may leak na ipinadala niya kay Bonnie. Ngunit habang tinitingnan ng mabuti ang isa sa mga litrato, biglang nakaramdam ng kilabot si Chuck dahil may isang shotgun na nakahiga sa sahig ng bahay. Tiyak na wala roon ang baril ng kunan niya ng litrato kanina. Kinabukasan, nagulat si Chuck nang makita si Martha na nakatayo sa labas ng bahay. Di nagtagal, lumapit si Larry para tingnan ang nangyari. Sinubukan ni Chuck na kumbansihin ang sarili na malamang ay si Isabel lang ang gumagawa ng kung anong kalokohan. Ipinaliwanag ni Larry na ang bayan ng Ashland Falls ay may madilim na kasaysayan sa loob ng maraming taon. Maraming residente ang misteryosong namatay matapos dumanas ng matinding depresyon at kakaibang mga karamdaman na walang makapagpaliwanag. Ayon sa mga kwentong kumakalat sa bayan, lahat ng mga insidenteng iyon ay konektado sa isang mahiwagang nilalang na tuma-target sa mga taong mahina ang pag-iisip. Patuloy na tinutukoy ni Larry ang nilalang bilang siya, na lalong nagpapalito kay Chuck. Gayunpaman, tumanggi si Larry na magpaliwanag pa at sa halip ay iminungkahi na si Chuck mismo ang maghanap ng mga sagot sa lokal na aklatan.
Nang hapong iyon, binisita ni Chuck ang aklatan ng bayan upang maghanap ng impormasyon tungkol sa Ashland Falls. Habang naghahanap ng mga lumang libro, biglang napansin ni Chuck ang ilang tambak ng mga libro na maayos na nakasalansan sa sahig kahit na wala ang mga ito roon ilang sandali lang ang nakalipas. Doon, muling nakita ni Chuck si Ashley, ang parehong babae mula sa simula ng pelikula. Gayunpaman, si Ashley ngayon ay mukhang takot at hindi matatag ang emosyon. Taglay ang takot na ekspresyon, binalaan ni Ashley si Chuck na ibalik ang mga libro at umalis ng bayan bago mahuli ang lahat. Sinabihan din niya ito na huwag nang magsaliksik pa ng malalim tungkol sa kasaysayan ng Ashland Falls. Sinubukan ni Chuck na mag-alok ng tulong, pero tumanggi si Ashley. Bago umalis ng silid-aklatan, napansin ni Chuck ang isang poster para sa isang grupo na tinatawag na Friends of Gardenang. Dahil sa kuryosidad, nagpasya siyang dumalo sa pulong ng gabing iyon. Gayunpaman, pagdating niya, mabilis na napagtanto ni Chuck na ang grupo ay hindi pala talaga isang gardening club. Si Larry at ilan pang mga residente ay nasa loob na ng silid. Sa panahon ng pagpupulong, nalaman ni Chuck ang nakakagulat na balita na si Ashley ay natagpuang patay matapos magpakamatay. Nagsimulang magpaliwanag ang mga residente na halos lahat ng tao sa Ashland Falls ay nawalan ng isang tao dahil sa misteryosong nilalang na gumugulo sa bayan. Ayon sa kanila, kahit ang mga taong umaalis sa bayan ay maaari pa ring masundan nito. Dahil lalong nalilito, sa wakas ay tinanong ni Chuck kung sino nga ba ang kanilang pinag-uusapan. Kalaunan ay ipinaliwanag ng isa sa mga lalaki na ang nilalang ay nagngangalang Helen Foster, isang babaeng pinaniniwala ang pinagmumula ng terorismo sa Ashland Falls sa loob ng mga dekada. Labis na kinatatakutan ang pangalan ni Helen kaya maraming residente ang tumatangging banggitin ito ng malakas dahil naniniwala silang maaari nitong makuha ang kanyang atensyon. Ipinaliwanag din nila na ang tanging paraan upang matigil ang takot ni Helen ay sa pamamagitan ng paghahanap ng isang address na kilala bilang 825 Forest Road, ang bahay kung saan dating nanirahan si Helen noong dekada 1940 at kung saan siya kalaunan ay namatay. Ang problema ay misteryosong nawala ang address sa bawat mapa ng bayan na parang hindi ito kailanman umiral. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, biglang napansin ni Larry ang isang bagay na gumagalaw malapit sa hagdanan. Nang tingnan niya ito, isang nakakatakot na figure ng babae ang sandaling lumitaw. Agad na nataranta ang lahat at mabilis na nasira ang pagpupulong. Nagtakbuhan palabas ng gusali ang mga residente dahil sa takot habang si Chuck, na naguguluhan pa rin sa lahat, ay sandaling napansin ang isang misteryosong figure na tahimik na nakaupo at mag-isang nakaupo sa loob ng simbahan. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa pananaw ni Isabel. Simula nang mamatay ang kanyang ina, hindi na talaga nakakabangon si Isabel mula sa kanyang trauma. Patuloy siyang nabubuhay na may matinding guilt at emosyonal na trauma na unti-unting nagpapahina sa kanyang kalagayan. Matapos lumipat sa bagong bahay sa Ashland Falls, lalo lamang lumala ang sitwasyon ni Isabel. Halos gabi-gabi siyang binabangungot tungkol sa kanyang ina, kaya nahihirapan siyang malaman ang pagkakaiba ng panaginip at katotohanan. Isang gabi, sinubukan ni Chuck na kausapin si Isabel tungkol sa kanyang therapy. Gayunpaman, habang nag-uusap sila, biglang napunta ang atensyon ni Chuck sa ilang sketch at drawing na ginawa ni Isabel. May isang partikular na drawing na agad na kakaiba para kay Chuck dahil ang sketch ay eksaktong kamukha ng kanilang bagong bahay. Ang nakakabahalang bahagi ay ang pag-aangkin ni Isabel na ginawa niya ang drawing mga 2 o 3 taon na ang nakalilipas, bago pa man sila lumipat sa Ashland Falls. Ang isa pang drawing ay mas nakakabahala pa. Ipinapakita nito ang isang batang babae na nakatayong mag-isa sa isang madilim na pasilyo habang ang isang maputlang kamay na parang kamay ng multo ay nakaunat mula sa likuran at humawak sa kanyang balikat. Kalaunan ay nalipat ang kanilang pag-uusap sa mga alaala ng kanilang yumaong ina. Sinimulan ni Chuck at Isabel na maalala ang ilan sa kanyang kakaibang mga gawin noong siya ay nabubuhay pa. Madalas na pinagpatong-patong ng nanay nila ang mga plato sa kusina na parang piramide habang nag-iiwan ng maliliit na sulat na nagsasabing, ayaw nilang itago ang kanilang mga sarili. Pagkalipas ng ilang araw, naging kaibigan ni Isabel ang isang batang lalaki na nagngangalang Luke mula sa kanilang paaralan. Nang bumisita si Luke sa bahay, nag-usap ang dalawa sa kwarto ni Isabel habang pinag-uusapan ang maraming bagay tungkol sa Ashland Falls. Doon nagsimulang malaman ni Isabel na ang bayan ay kilala sa nakakatakot nitong kasaysayan.
Ikinwento ni Luke ang kwento ng isang lalaking nagpakamatay sa loob ng aklatan ng bayan sa pamamagitan ng pagbigti habang ang maayos na nakasalansan na mga tambak ng libro ay natagpuan sa ilalim ng kanyang katawan. Ayon sa mga lokal na tsismis, ang mga tambak na librong iyon ay misteryoso pa ring lumilitaw sa loob ng aklatan hanggang ngayon at maraming residente ang nagsasabing nakita nila ang mga ito gamit ang kanilang sariling mga mata. Pagkatapos ay sinimulan ni Luke ang pag-uusap tungkol sa figure na pinaniniwala ang responsable sa lahat ng kakaibang insidente sa bayan, isang babaeng nagngangalang Helen Foster. Ayon sa mga lumang kwento, maraming taon na ang nakalilipas, ang anak na babae ni Helen ay palaging binyo-bully sa paaralan. Paulit-ulit na sinubukan ni Helen na humingi ng tulong sa mga kawani ng paaralan, mga magulang ng bully, at maging sa konseho ng bayan ngunit walang tunay na nagmamalasakit sa pagdurusa ng kanyang anak. Kalaunan, hindi na nakayanan ng anak na babae ni Helen ang pressure at tinapos ang sarili niyang buhay. Ang kanyang pagkamatay ay lubos na sumire sa emosyonal na aspeto ni Helen. Ang kanyang kalungkutan at galit ay unti-unting napalitan ng nakakatakot na puot at paghihiganti. Kalaunan ay pinatay ni Helen ang mga bully kasama ang kanilang mga magulang bago tuluyang nagpakamatay gamit ang isang shotgun. Ayon sa mga alamat tungkol sa Ashland Falls, dating nakatira si Helen sa isang bahay na matatagpuan sa 825 Forest Road. Gayunpaman, ang address ay misteryosong nawala sa bawat mapa ng bayan at maging ang mga mapa ng lumang bayan ay naselyuhan na simula pa noong 1950s. Nang gabing iyon, dumalo si Isabel sa isang eksibisyon ng sining kasama si Maria. Sa panahon ng kaganapan, nagsimulang maging mas malapit ang dalawa. Sa wakas ay inamin ni Maria kay Isabel na siya ay may bipolar disorder at kailangan niyang regular na uminom ng gamot para mapanatiling matatag ang kanyang emosyon. Sinabi rin ni Maria na hindi talaga naiintindihan ni Chuck ang mga problema sa kalusugang pangkaisipan, ngunit personal niyang naiintindihan ang pakiramdam ng mamuhay sa ilalim ng patuloy na emosyonal na presyon. Labis na naantig si Isabel sa pagkarinig nito dahil sa unang pagkakataon, tila may tunay na nakakaintindi sa kanyang nararamdaman. Biglang umalangaw-ngaw ang sigaw ng isang batang babae mula sa malayo na nagdulot ng takot sa buong gallery. Ilang sandali pa, isang anunsyo ng emergency ang nag-uutos sa lahat ng bisita na umalis agad sa gusali. Sa gitna ng kaguluhan, sandaling sumulyap si Isabel sa isa sa mga painting at napansin ang figure ng isang misteryosong babae na lumilitaw sa loob nito, kahit na hindi pa ito naroon noon. Nang gabing iyon, sinubukan ni Isabel na matulog gaya ng dati. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng gabi, bigla siyang nagising matapos mapansin na kusang bumukas ang ilaw sa loob ng kanyang aparador. Dahil sa inis, bumangon si Isabel sa kama at pinatay ang ilaw. Tinanggal pa niya ng tuluyan ang bombilya at inilagay ito sa mesa sa tabi ng kanyang kama para masigurong hindi na muling bumubukas ang ilaw. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, muling kumurap ang ilaw ng aparador kahit natanggal na ang bombilya. Bago pa man maintindihan ni Isabel ang nangyayari, isang maputlang kamay ang biglang lumabas mula sa loob ng aparador. Mabuti na lang at isa lamang itong bangungot. Gayunpaman, nang tunay na magising si Isabel, agad siyang nakaramdam ng takot nang mapagtanto niyang ang bombilyang tinanggal niya ay nasa mesa sa tabi ng kama na eksaktong katulad ng anyo nito sa panaginip. Pagkalipas ng ilang araw, muling nagkita si Isabel at sinabi rito na lumalala ang kanyang mga bangungot. Inamin pa nga ni Isabel na gusto na niyang hanapin ang mahiwagang address sa 825 Forest Road. Pero agad siyang binalaan ni Luke na huwag itong gawin. Ayon sa mga chismis, minsan na ring sinubukan ni Ashley at ng kanyang mga kaibigan na hanapin ang bahay. Mula noon, nagsimulang makaranas si Ashley ng mga kakaibang gulo bago tuluyang nagpakamatay. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang nakatanggap ng tawag si Isabel mula kay Chuck. Sa tunog ng takot, sinabihan ni Chuck si Isabel na umuwi agad dahil may nangyari kay Maria. Mabilis na nagmamadaling umuwi si Isabel at nadatnan si Maria na umiiyak at labis na nanginginig. Nang tanungin ni Isabel kung ano ang nangyari, sinabihan lang siya ni Chuck na iimpake na lang ang kanyang mga gamit at sinabing babalik siya mamaya. Habang kinukuha ni Isabel ang kanyang mga gamit, dumating si Luke sa bahay upang tingnan ang kalagayan niya. Gayunpaman, agad na naging kakaiba ang kapaligiran ng mapansin. Ni Luke ang isang larawan ni Isabel kasama ang kanyang ina. Sinabi ni Luke na pagdating niya sa bahay kanina, ang babaeng nasa larawan ang nagbukas ng pinto at nagpapasok sa kanya. Ayon kay Luke, nagpakilala pa nga ang babae bilang ina ni Isabel.
Agad na nanigas sa takot si Isabel dahil matagal nang patay ang kanyang ina. Gayunpaman, iginiit ni Luke na tunay na inangkin ng babae na siya ang kanyang ina. Nagsimula silang magpanik nang bigla nilang marinig ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa ibaba. Dahan-daang naglakad sina Isabel at Luke patungo sa pinagmumulan ng ingay. Ngunit nang makarating sila sa ibabang palapag, walang tao roon. Dahil sa lalong takot, kinakabahang sinabi ni Luke na baka guni-guni lang niya ang tunog bago mabilis na umalis ng bahay. Hindi nagtagal pagkaalis ni Luke, biglang narinig ni Isabel ang boses ng isang babae na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa kusina. Pamilyar na pamilyar ang boses at sinasabing siya ang kanyang ina. Dahil labis na nami-miss ni Isabel ang kanyang ina, unti-unti siyang naniwala sa boses at halos maglakad papalapit dito. Mabuti na lang at biglang sumulpat si Maria at binalaan si Isabel na huwag nang lumapit pa. Ilang sandali pa, muling nagsalita ang misteryosong boses, sinasabing hindi na maaaring magsalansan ang mga plato. Agad na tumingin si Isabel sa kusina at nakita ang mga basag na plato na nakakalat sa sahig na katulad ng kakaibang ugali ng kanyang ina na minsang magsalansan ng mga plato sa hugis piramide. Ilang sandali pa, biglang lumitaw sa harap nila ang malamultong figure ng isang babae, na ikinatakot nina Isabel at Maria. Sinubukan nilang tumakas palabas ng bahay, ngunit biglang nagsara ang pinto sa harap na parang may kung anong bagay sa loob ng bahay na ayaw silang payagang umalis. Sa takot, tumakbo pabalik sa kanyang kwarto si Isabel at nagkulong sa loob habang umalangaw-ngaw ang sigaw ni Maria sa buong bahay. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa pananaw ni Maria. Ilang araw matapos opisyal na lumipat sa bahay, nagkaroon ng seryosong pag-uusap sina Maria at Chuck sa loob ng kanilang sasakyan tungkol sa kalagayan ni Isabel, dahil mukhang traumatiko pa rin ito matapos mamatay ang kanilang ina. Nagsimulang maramdaman ni Chuck na hindi gaanong nakakatulong ang therapy ni Isabel at nagsasayang lamang ng pera. Gayunpaman, agad na hindi sumang-ayon si Maria sa kanya. Ayon kay Maria, ang trauma ni Isabel ay mas malalim kaysa sa inaakala ni Chuck dahil si Isabel ang nagmamaneho ng kotse nang mangyari ang aksidente. Naniniwala si Maria na unti-unting sinisira ng guilt ang mentalidad ni Isabel, kaya naman ang tunay na kailangan ni Isabel ay suporta at oras para gumaling. Pagka-uwi, napansin ni Maria si Chuck na abala sa pagbabasa ng mga lumang libro tungkol sa kasaysayan ng Ashland Falls. Mula sa mga librong iyon, may natuklasan silang kakaiba. Noong 1953, halos lahat ng pangalan ng kalye sa bayan ay binago at maging ang mga hangganan ng bayan ay binago. Sa pamamagitan ng mga lumang talaang iyon, nalaman din ni Chuck na ang kanilang bahay ay dating may ibang-iba na address, ang 15 Rose Lane. Hindi nagtagal, pumasok si Maria sa kusina at agad na nalito matapos makita ang mga tambak ng plato na nakaayos sa hugis piramide sa mesa. Sa itaas ng tambak ay may isang baso na may maliit na sulat na nagsasabing, ayaw nilang itago ang kanilang mga sarili. Dahil, ang kakaibang ugali ay halos kapareho ng ugali ng yumaong ina ni Isabel, inakala ni Maria na si Isabel ang may kasalanan at hiniling kay Chuck na sabihin sa kanya na linisin ang kalat. Pagkalipas ng ilang araw, nag-livestream si Maria mula sa kanyang studio habang gumagawa ng isang pasadyang damit para sa isang kliyente. Sa una, mukhang normal lang ang lahat tulad ng kanyang karaniwang mga palabas. Gayunpaman, nang hindi napapansin ni Maria, ang kamay ng matandang mannequin na nagngangalang Martha na nakatayo sa kanyang likuran ay unti-unting gumalaw ng kusa. Malinaw na nakuna ng kamera ang kilos na nagdulot ng pagkataranta sa mga manunood sa live stream chat, habang si Maria ay nanatiling walang kamalay-malay. Habang nagaganap ang live stream, nakatanggap si Maria ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Malamang, sinusubukan siyang bigyan ng babala ng kanyang kapatid tungkol kay Martha dahil regular nitong pinapanood ang mga stream ni Maria at nakikita ang lahat ng nangyayari sa kamera. Gayunpaman, hindi masyadong pinansin ni Maria ang tawag. Nang muling tumawag ang kanyang kapatid, inakala ni Maria na gusto lang niyang makita ang progreso ng damit pang-abaysana na kasalukuyan niyang ginagawa. Dahil doon, casual na itinaas ni Maria ang damit patungo sa kamera. Ngunit sa likuran niya, dahan-daang lumingon ang ulo ni Martha at humarap kay Maria. Ang nakapangangilabot na sandali ay malinaw na naitala sa live stream ng hindi namamalayan ni Maria. Di nagtagal, isa sa mga kaibigan ni Maria ang nagpadala sa kanya ng mensahe na nagsasabi sa kanya na umalis agad ng bahay. Noong una, hindi pa rin maintindihan ni Maria ang nangyayari. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas,
bigla niyang napagtanto na tuluyan nang nawala si Martha. Ilang sandali pa, isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw mula sa silid tulugan. Dahan-daang naglakad si Maria patungo sa pinagmumulan ng ingay at pagdating niya, laking gulat niya nang makita si Martha na nakatayo na ngayon sa loob ng silid at nakatalikod sa kanya. Ilang segundo ang lumipas, dahan-daang gumalaw ang ulo ng mannequin bago direktang lumingon kay Maria, na siyang ikinatakot niya ng husto. Matapos ang nakakakilabot na pangyayari, kalaunan ay nagpa siya sina Chuck at Maria na sunugin si Martha sa labas ng bahay dahil nagsimula silang maniwala na may malubhang problema sa mannequin. Gayunpaman, kahit na nasusunog, sinusubukan pa ring mag-isip ng lohikal ni Chuck. Sinimulan niyang questionin ang kondisyon ni Maria at tinanong kung talagang regular ba itong umiinom ng kanyang gamot. Nagsisimula pang magtaka si Chuck kung ang lahat ng kakaibang pangyayari ay maaaring mga halusinasyon lamang na dulot ng hindi matatag na kalagayan ng pag-iisip ni Maria. Agad na nakasakit at nakapagpagalit kay Maria ang mga salita niya. Ayon sa kanya, libu-libong tao ang nakakita kay Martha na gumagalaw habang livestream, kaya imposibleng imahinasyon niya lang ang lahat. Kalaunan ay humingi ng tawad si Chuck at sinubukang pakalmayan siya. Sinabi niyang maaari na silang umalis ng bahay kung patuloy na lumala ang mga bagay-bagay, ngunit kailangan niya muna ng oras para ayusin ang lahat. Di nagtagal, sumama sa kanila si Isabel. Agad na sinabihan ni Chuck si Isabel na simulan ng iimpake ang kanyang mga gamit dahil maaaring kailanganin na nilang umalis ng bahay sa lalong madaling panahon. Pagkaakyat ni Isabel sa taas, bumalik si Maria sa kusina. Ngunit doon niya muling natuklasan ang isa pang kakaibang piramide ng mga plato na nakasalansan sa mesa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may isang bagong sulat na nagsasabing, "Kumusta Maria?" Bago pa man maintindihan ni Maria ang ibig sabihin nito, biglang umalangaw-ngaw sa buong bahay ang tunog ng mga nababasag na plato. Ilang sandali pa, isang misteryosong boses ng babae ang nagsimulang tumawag sa pangalan ni Isabel at pinababa ito. Halos kapareho ng boses ng kanilang yumaong ina ang boses. Nang marinig ito, agad na bumaba si Isabel upang hanapin ang pinanggagalingan ng boses, kahit na paulit-ulit siyang binabalaan ni Maria na hindi talaga iyon ang kanilang ina. Gayunpaman, ang pananabik ni Isabel sa kanyang ina ang dahilan kung bakit patuloy siyang sumunod sa boses papasok sa kusina. Pagdating niya, biglang naharap si Isabel sa isang nakakatakot na multo na lumitaw mismo sa kanyang harapan. Dahil sa takot, agad na tumakbo sina Isabel at Maria paakyat sa hagdan at nagkulong sa magkahiwalay na kwarto. Ngunit lalong naging nakakatakot ang paligid ng dahan-daang bumukas ang pinto ng kwarto ni Maria, kahit walang tao roon. Ilang segundo ang lumipas, biglang lumitaw ang malamulto sa harap ni Maria, dahilan para mapasigaw ito ng hysterical. Hindi nagtagal, tumakbo si Maria papasok sa kwarto ni Isabel na umiiyak sa takot, at agad silang nagyakapan habang sinusubukang kumalma. Gayunpaman, sa gitna ng kabuluhan, may napansing kakaiba kay Maria si Isabel. Tumutulo ang dugo mula sa ilong ni Maria habang ang kanyang mukha ay mukhang mapatla at mahina na parang may malubhang sakit. Ang kwento ay papasok sa isang bagong kabanata na pinamagatang Forest Road. Sa puntong ito, ang kondisyon ni Maria ay lumala ng husto hanggang sa puntong halos hindi na siya makagalaw at ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras na nakahiga ng mahina sa kama. Di nagtagal, tumunog ang doorbell. Nang buksan ni Chuck ang pinto, nadatnan niya si Luke na nakatayo sa labas, dala ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mahiwagang address na kilala bilang 825 Forest Road. Ipinaliwanag ni Luke na natagpuan pala ni Ashley ang bahay gamit ang isang lumang mapa ng electrical grid ng Ashland Falls. Dahil ang mga pangalan ng kalye at opisyal na mapa ng bayan lang ang binago ng konseho ng bayan, nakalimutan nilang i-update ang mga lumang record ng electrical network. Sa gayon ay natuklasan ang tunay na lokasyon ng 825 Forest Road. Gayunpaman, habang naghahanda na silang umalis, muling tumunog ang doorbell. Sa pagkakataong ito, dumating si Bonnie kasama ang isang cameraman. Ipinaliwanag ni Bonnie na gusto niyang i-record ang testimonial ni Maria tungkol sa bahay para sa isang promosyon sa real estate. Sinubukan ni Chuck na ipaliwanag na hindi ito ang magandang panahon dahil may sakit si Maria. Kakatwa, ilang sandali pa lamang ang lumipas ay biglang bumaba si Maria na mukhang mas malusog kaysa dati. Iginiit pa niya na maayos naman ang kanyang pakiramdam at handa na siyang magpa-interview. Ang biglaang pagbabago ay agad na nagpahinala kay Isabel na may mali. Sa huli,
hiniling ni Isabel kay Luke na maiwan at bantayan si Maria habang sila ni Chuck ay aalis upang hanapin ang 825 Forest Road. Pumayag si Luke na manatili at tumulong sa pagbabantay sa bahay habang wala sila. Matapos umalis sina Chuck at Isabel patungong Forest Road upang hanapin ang mahiwagang bahay ni Helen Foster, nanatili si Maria sa bahay kasama si Luke dahil kailangan pa niyang magpa-interview kay Bonnie at sa cameraman na dumating kasama niya. Gayunpaman, sa simula pa lang, kakaiba na ang pakiramdam sa panahon ng panayam. Tila kakaiba si Maria sa karaniwan. Casual na sinimulan ni Bonnie ang panayam sa pamamagitan ng paghiling kay Maria na ipakilala ang kanyang sarili sa harap ng kamera. Pero unang pangalan lang ang sinabi ni Maria nang walang ipinaliwanag pa. Nang tanungin muli ni Bonnie ang buong pangalan niya para sa recording, tumanggi si Maria na sumagot, at nagsimulang umakto ng mas kakaiba. Dahil sa hindi pagkakomportable, sinubukan ni Bonnie na baguhin ang usapan at tinanong kung paano natagpuan ng kanilang pamilya ang opisina niya sa real estate. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagsimulang magkwento si Maria tungkol sa isang batang babae. Nagsimulang magkwento si Maria tungkol sa kanyang anak na halos araw-araw ay umiiyak na umuuwi galing sa paaralan. Dahil sa nalilitong pananaw, sinubukan ni Bonnie na ibalik ang usapan sa usapin ng bahay at ari-arian, ngunit patuloy pa rin si Maria sa pagsasalita na parang may naaalala siyang isang bagay na lubhang masakit. Ipinaliwanag niya na isang araw, umuwi ang kanyang anak na takot at nakitang may dugo sa lababo ng banyo sa loob ng kanilang bahay. Mula sa paraan ng pagsasalita ni Maria, unti-unting napagtanto ni Luke na ang babaeng nakaupo sa harap niya ay hindi na ang Maria na kilala niya noon. Kasabay nito, sa wakas ay nakarating sina Chuck at Isabel sa isang lumang bahay na nakatago sa kailaliman ng kagubatan. Maingat silang pumasok sa gusali habang naghahanap ng patunay na ang lugar ay tunay na pag-aari ni Helen Foster. Plano pa nga ni Chuck na sunugin ang bahay kung sakaling ito nga ang pinagmumulan ng lahat ng takot na bumabalot sa kanila. Pagbalik sa bahay, mas lalong naging nakakatakot ang panayam. Ngayon ay nagiging malinaw na si Maria ay sinasapian na ni Helen Foster. Sinimulan ni Maria na ilarawan kung paano paulit-ulit na sumulat si Helen ng mga liham sa pamilyang Clark, ang pamilya ng mga bully na patuloy na nagpapahirap sa kanyang anak na babae. Ngunit walang may pakialam sa mga sulat. Kahit na humingi ng tulong si Helen sa maraming tao, lalo lamang lumalala ang pambubuli sa kanyang anak araw-araw. Sa kalagitnaan ng kwento, biglang umagos ang dugo mula sa ilong ni Maria. Kasabay nito sa loob ng lumang bahay sa kagubatan, natuklasan ni Chuck ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng mga tabla ng sahig na naglalaman ng ilang mga sulat. Habang binabasa ni Chuck ang mga ito, sa wakas ay napagtanto niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang inabandonang bahay sa kagubatan ay hindi kailanman naging bahay ni Helen Foster. Sa katunayan, pag-aari ito ng pamilyang Clark, ang pamilyang Samire sa buhay ng anak na babae ni Helen ilang taon na ang nakalilipas. Samantala, ang tunay na bahay ni Helen Foster ay ang bahay na kasalukuyang tinitirhan ni Chuck, Maria, at Isabel, ang bahay na dating may address na 15 Rose Lane. Agad na natarante si Chuck matapos matuklasan ang katotohanan. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi pala talaga nila hinahanap ang bahay ni Helen Foster, dahil lingid sa kaalaman niya, nakatira na pala sila sa tunay na tahanan ni Helen simula pa noong una. Bawat kakaibang pangyayaring naranasan nila pagkatapos lumipat doon, mula sa mahiwagang tunog ng pagkatok at mga tambak ng plato hanggang sa nakakatakot na mga kaguluhang bumabagabag kina Isabel at Maria, lahat ay nagmula sa bahay na iyon. Ang bahay mismo ay isinumpa ng wakasan ni Helen Foster ang kanyang buhay doon ilang dekada na ang nakalilipas. Mula noon, tila tinitingnan na ni Helen ang sinumang nakatira sa loob ng bahay bilang bahagi ng pamilyang Clark, ang mga taong sinisisi niya sa pagpapahintulot sa kanyang anak na magdusa mula sa walang humpay na pambubuli. Kaya naman hindi talaga tumigil ang takot sa loob ng bahay, at sinumang lumipat sa ari-arian ay, unti-unting nagiging tampulan ng galit ni Helen Foster. Matapos mapagtanto ang nakapangangilabot na katotohanan, mabilis na hinanap ni Chuck si Isabel upang makaalis agad sila sa lugar. Gayunpaman, nang sa wakas ay matagpuan niya ito, nakatayo si Isabel sa harap ng isang pintuan na walang ekspresyon sa mukha. Samantala, pabalik sa bahay, si Luke, na lalong natakot sa pangalawang pangyayari, ay sa wakas ay naglakas loob na magtanong kung sino talaga ang anak na patuloy na binabanggit ni Maria. Taglay ang galit sa kanyang boses, agad na sumagot si Maria gamit ang pangalang Mary.
Nang tanungin ni Luke kung nasaan na si Mary ngayon, biglang sumigaw si Maria na patay na si Mary. Ilang segundo lang ang lumipas, tuluyang sumiklab ang kaguluhan sa loob ng bahay. Sa wakas ay lumitaw si Helen Foster sa kanyang tunay at nakakatakot na anyo. Agad na natarante sina Bonnie at ang cameraman sa takot. Mabilis na tumakbo si Luke patungo sa kusina upang magtago, habang ang mga sigaw mula kay Bonnie at ng cameraman sa malayo ay umalangaw-ngaw sa buong bahay. Hindi kailanman lubusang isiniwalat ang kapalaran ni Luke, ngunit mariin nitong ipinahihiwatig na maaaring siya ang susunod na biktima ni Helen. Kasabay nito, biglang sinabi ni Isabel na nakita na niya ang lahat ng mga pangyayaring ito dati sa pamamagitan ng mga sketch na iginuhit niya ilang taon na ang nakalilipas. Biglang lumitaw si Helen Foster sa likod ni Isabel at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng batang babae, katulad ng nakakatakot na drawing na ginawa ni Isabel bago pa sila lumipat sa Ashland Falls. Agad na sinubukan ni Chuck na hilahin si Isabel palayo at desperadong sinubukang iligtas ito. Gayunpaman, lahat ng kanyang pagsisikap ay nawalan ng saysay. Kalaunan ay kinaladkad sina Chuck at Isabel papasok sa isang silid bago marahas na sumara ang pinto ng kusa. Nagtatapos ang pelikula sa pagpapakita ng bahay sa 15 Rose Lane na muling nakatayong tahimik at walang tao. Hindi kailanman lubusang ipinaliwanag ng kwento kung ano talaga ang nangyari, o kung ano ang nangyari kina Chuck, Isabel, at Maria, na nag-iiwan sa katapusan na nababalot ng misteryo.